Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 568 hanggang 73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ay isang napakalaking rock na umikot mula sa ibaba ng mga ulap at ambon. Ang mga pakpak ng rock na parang mga ulap na tumatakip sa langit ay nakabukaka, at ang kahangahangang paraan nito ay bumaril sa langit na parang bahaghari. Ang mabangis na mga mata ng rock ay nakatitig sa dilaw na nakadamit na batang babae na nasa itaas ng langit. Napansin ng dalagitang nakadamit na dilaw ang rock at bahagyang nagulat. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng demonyong hayop na may kadugo ng Goldwing Grand Rock. Goldwing Grand Rock. Naningkit ang mga mata ni Rock nang marinig niya ang dalagitang nakadamit na dilaw, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission. Little girl, sino ka? Talagang napapansin mo na ako ang may-ari ng bloodline ng Goldwing Grand Rock. Hindi mo malalaman kahit sabihin ko sa'yo. Ang tingin ng dalagitang nakadamit na dilaw ay dumaan sa mga ulap at ambon upang bumaba sa tuktok ng espada sa gilid ng 7 dakilang taluktok ng espada. Sige, hindi na ako magpapatuloy sa pakikipag-usap sa iyo, gusto kong hanapin si Kuya Alvin. Habang nagsasalita siya, lumiwanag ang dalagang nakadilaw na nakadamit. Kuya Alvin. Natigilan si Rock, at pagkatapos ay nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission tungkol kay Alvin ang pinag-uusapan mo. Kilala mo si Kuya Alvin? Tumigil sa paggalaw ang dalaga at tumingin kay Rock. Siyempre kilala ko siya. Pero, wala na siya. Nang makita ng Rock na ang taong dumating ay malamang na kaibigan ni Alvin, ang bangis sa kanyang mga mata ay bahagyang nawala. Wala na siya dito. Natigilan ang dalaga. Sa sandaling ito, 2 maliliit na ulo ang lumabas mula sa ilalim ng manggas ng batang babae, at nag-flick ang kanilang mga dila habang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa bahagyang pagkabigo. Alam mo ba kung saan nagpunta si Kuya Alvin? Tanong ng dalaga. Ang alam ko lang ay nagpunta siya sa Crimson Sky Kingdom more than 2 years ago, sabi ni Rock. Ang lahat ng sinabi niya ngayon ay isang bagay na narinig niya mula kay Jean. Kung saan nagpunta ngayon si Alvin, wala siyang alam tungkol dito. Crimson Sky Kingdom. Tumango ang batang babae, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay habang siya ay nag-flash out. Little Black, Little White, pupunta tayo sa Crimson Sky Kingdom para hanapin si Kuya Alvin. Ang 2 maliliit na sawa ay agad na natuwa at natuwa. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Rock habang tinitingnan niya ang dalagitang nakadamit na dilaw na naglalaho sa isang kisap mata, at ang kanyang damdamin ay lumakas. Ang isang batang babae sa paligid ng edad na 16 na ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na paglilinang. Naging sanhi ito upang hindi siya makatulong sa pagpukaw ng takot sa kanyang puso. Anong uri ng mga tao ang kilala ng taong iyon, si Alvin? Bulong ni Rock sa kanyang puso. Ang Dark Cloud Dynasty ay malawak na walang hangganan. Kahit na ang maliit na gintong daga ay lumilipad ng buong bilis ngayon. Pagkatapos nilang pumasok sa Dark Cloud Dynasty, si Alvin ay hindi nakakita ng bakas ng tirahan ng tao sa loob ng 2 buwang panahon. Lahat ng pumasok sa kanyang mata ay walang hangganang disyerto. Hindi tayo pupunta sa Southern Desert ng Dark Cloud Dynasty, tama? Umupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga, at habang nakatingin siya sa walang hangganang disyerto, ipinakita niya ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Pinuno niya ang katimugang disyerto ng Dark Cloud Dynasty. Kumbaga, ang katimugang disyerto ay isang tiwangwang na lugar. Hindi lamang bihira ang mga palatandaan ng tirahan ng tao sa disyerto, maging ang mga mababanges na hayop, mabangis na hayop, at mga demonyong hayop ay napakabihirang. Masasabing ang katimugang disyerto ay isang hindi maunlad na rehiyon. Sa orihinal, kahit na ito ay hindi pa nabubuo, bilang teritoryo ng dinastiyang Dark Cloud, hindi ito dapat maging mapanglo. Gayunpaman, sa rehiyong ito ng Dark Cloud Dynasty, mayroong isang bagay na naging sanhi ng maging ang mga eksperto sa Nether Interpretation Stage na manginig ng marinig ito, at iyon ay ang Sandstorm. Ang isang sandstorm ay nagmula sa kalikasan, at ang lakas nito ay walang hangganan.
Kung ito ay isang malakas na sandstorm, kahit na ang isang eksperto sa void interpretation stage ay hindi makakataka sa kamatayan kapag nakatagpo ito. Bagamat hindi mahina ang lakas ng isang dalubhasa sa void interpretation stage, bago ang puwersa ng kalikasan, ito ay parang langgam na hindi dapat banggitin. Hindi naman talaga ako makakarating sa Southern Desert, diba? Si Alvin ay tumawa ng mapait at lihim na nanalangin. Sana hindi ako makatagpo ng sandstorm na partikular sa katimugang disyerto ng Dark Cloud Dynasty. Munting ginto, magpatuloy sa paglipad patungo sa direksyong ito at sa malaot madali ay makakaalis tayo sa disyerto na ito, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Squeak squeak, sagot ng maliit na gintong daga at nagpatuloy sa mabilis na paglipad pasulong. Makalipas ang 3 araw. Si Alvin ay orihinal na nakapikit habang siya ay naglilinang, ngunit biglang, isang alon ng hindi pangkaraniwang mabangis na hangin ang sumalakay sa kanyang mukha. Bilang isang martial artist na nakauunawa ng half-step advanced wind force, si Alvin ay may matinding intuition sa hangin. Ito ay isang bagay na hindi kayang ikumpara sa kanya ng maliit na gintong daga. Hindi naman ito nagkataon, tama. Tumingin si Alvin sa unahan habang siya ay bumubulong. Hindi nagtagal, naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Dahil nakita niya ang nasa dulo ng disyerto sa kanyang harapan, biglang umakyat ang buhangin upang matakpan ang kalangitan, at patuloy itong kumikislap patungo sa direksyon nila ni Little Gold. Dumating ang buhangin sa malapit sa isang maikling sandali. Samantala, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng nakakatakot na mabangis na hangin na umihip, at naging dahilan upang hindi makagalaw ng 1 pulgada ang maliit na gintong daga. Whoosh! Whoosh! Umihip ang malalakas na hangin sa di-kalayuan, at ang buhangin na tumatakip sa kalangitan ay sinamahan ng isang nakakatakot na buhawi habang ito ay tumatawid. Saan man ito dumaan, ang lupa sa disyerto ay bumukas, at ang daloy ng hangin sa kalangitan ay mabilis na gumalaw at naglalabas ng isang alon ng mga tunog ng hangin na sumasabog sa tainga. Munting ginto, tumalikod ka. Tumakas ka. Nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at nagmamadaling sumigaw ng paputok. Sa halos sandaling magsalita si Alvin, ang maliit na gintong daga ay tumalikod at kumislap patungo sa kung saan sila nanggaling. Lumabas. Tumakas. Naramdaman ni Alvin ang papalapit na sandstorm sa kanyang likuran, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Sa sandaling ito, ang banda na humawak sa buhok ni Alvin sa likod niya ay nabali, ang kanyang buhok ay bahagyang lumipad sa hangin habang ang kulay violet na damit na suot niya ay tinangay ng hangin hanggang sa puntong sila ay naglalabas ng mga tunog na pumapatak. Papalapit ng papalapit ang malalakas na hangin. Kahit na ang maliit na gintong daga ay kumilos ng buong bilis, tila mahihirapan pa rin siyang tumakas mula sa pagtugis ng sandstorm. Isa talaga akong jinx. Nang maisip niya ang kanyang ipinagdasal 3 araw na ang nakakaraan, walang ibang hiniling si Alvin kundi sampilan ang kanyang sarili. Ang mabuti ay hindi nagkatotoo, ngunit ang masama ay nagkatotoo. Sa kasalukuyan, ang sandstorm sa likod niya ay halos walang hangganan. Sa bilis ng maliit na gintong mouse, sila ay ganap na walang lugar upang tumakas. Ang bilis ng sandstorm na ito ay malamang na sapat upang ihambing sa bilis ng isang ordinaryong pang-4 na antas ng void initiation stage na martial artist. Marahil, ang antas ng sandstorm na ito ay wala sa paningin ng isang eksperto sa void interpretation stage, ngunit sa mga mata ni Alvin, ito ay maihahambing sa isang nakakatakot na halimaw na lalamunan siya anumang oras. Munting ginto, tumakas sa kaliwa. Mabilis. Lumingon si Alvin, at pagkatapos niyang malinaw na makita ang direksyon ng sandstorm na may nakatutok na tingin, dali-dali niyang hinimok ang maliit na gintong daga. Whoosh! Ang maliit na gintong daga ay hindi nag-atubili kahit kay titing na kumislap patungo sa kaliwa. Gayunpaman, ang bilis ng sandstorm ay talagang napakabilis. Ang maliit na gintong daga ay lubos na hindi nakaalis sa lugar na dinaanan ng sandstorm bago ito humabol sa kanila. Kuya Alvin, sinubukan ko ang aking makakaya. Ang di mature na boses ng maliit na gintong daga ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Hindi ko akalain na magiging napakabuti ng ating kapalaran na makakatagpo tayo ng sandstorm ng katimugang disyerto ng Dark Cloud Dynasty sa unang pagkakataon na dumating tayo sa Dark Cloud Dynasty. Mapait na ngumiti si Alvin.
Sa sandaling ito, ang sandstorm ay palapit ng palapit, at ito ay 1 milya lamang ang layo mula kay Alvin at sa maliit na gintong daga. Whoosh! Ang maliit na gintong daga ay desperadong lumipad, ngunit sa huli, sila ay nilamon pa rin ng sandstorm. Munting ginto. Naramdaman ni Alvin ang isang malakas na hangin na sumalakay sa kanya mula sa likuran, at kasama nito ay buhangin ang tumatakip sa kalangitan na ganap na tumakip sa kanyang larangan ng paningin. Hindi lang iyon, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nawala na siya ng kontrol sa kanyang buong katawan, at dinala siya ng napakalakas na mabangis na hangin na umikot sa himpapawid, at naging sanhi ito ng pagkahilo niya. Ang katawan ni Alvin ay natense habang ang origin energy sa kanyang katawan ay tumangay, at ang half-step advanced wind force at half-step advanced lightning force ay bumagsak pagkatapos nito. Kahit na nagawa na niya ito, hindi pa rin nakayanan ni Alvin ang mabangis na hangin na bumalot sa kanya. Ang kanyang origin energy and force ay nabasag ng mabangis na hangin na tanggeyan at tumama sa kanya. Unti-unti, iniwan ni Alvin ang paglaban, at pinahintulutan niya ang sandstorm na magpalipad sa kanya. Munting ginto. Munting ginto. Siyempre, hindi nakalimutan ni Alvin ang tungkol sa maliit na gintong daga. Pero kahit anong sigaw niya, nabaliktad ang boses niya ng sandstorm at pumasok ito sa tenga niya. Ang maliit na gintong daga ay ganap na naglaho. Sana maayos ang little gold. Sabi ni Alvin sa kanyang puso. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi alam ni Alvin kung gaano nakatagal ang lumipas dahil wala siyang mood na magbilang ng oras. Sa kasalukuyan, siya ay natangay sa paglipad ng sandstorm, at maaari lamang niyang gamitin ang kanyang half-step advanced wind force at isama ito sa mabangis na hangin ng sandstorm upang maghanap ng paraan upang umayon sa hangin. Ang kinahinatnan ng paggawa nito ay nagbigay daan ito kay Alvin na makatakas sa sakuna at hindi madamay ng sandstorm. Ang lakas ng little gold ay higit pa sa akin, at naintindihan pa niya ang unang antas ng lightning concept. Dapat ay maayos na siya. Nang maramdaman niyang ang sandstorm ay walang tigil na humihina, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang naisip niya ito, ang puso ni Alvin ay tumigil sa pag-aalala, at hindi na siya masyadong magagalitin gaya ng dati. Pagkatapos niyang tumigil sa pag-aalala, nagsimulang obserbahan ni Alvin ang sandstorm. Ang sandstorm ay pangunahing nabuo sa pamamagitan ng mabagsik na hangin na tumatakip sa kalangitan, at ang buhangin sa loob nito ay bumangon lamang kasama ng hangin. Ang kakanyahan nito ay ang hangin. Ang mabangis na hangin ay humampas at humampas sa mga punit na damit ni Alvin, at humampas sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Alvin na nakapikit at hinayaan ang mabangis na hangin na lumipad sa kanya ay tila unti-unting sumanib sa mabangis na hangin. Wind. Sa sandaling ito, nagbago ang pangunawa ni Alvin sa wind force. Ang isip ni Alvin ay ganap na sumanib sa wind force, at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa labas ng mundo. Ang hangin ay sapat na para tanggeyan ang lahat. Katulad ng mabangis na hangin sa sandstorm na ito na napakalakas. Kahit na ang isang eksperto sa void interpretation stage o isang eksperto sa void transformation stage ay hindi makatiis kahit kaunti. Tahimik na nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Bang! Bigla, naramdaman ni Alvin ang kanyang buong katawan na nanginginig, at ang kanyang mga panloob na organo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang naglaho na ang sandstorm, at tanging ang bahagyang simoy ng hangin na walang tigil na umiihip ang natitira. Wala na siyang oras para isipin kung saan siya napadpad, tumayo siya at kinalas ang mga kamao. Sa ibabaw ng kanyang katawan, ang mga nakatayong asher na enerhiya ay biglang namuo at naglaho. Lakas ng hangin. Kasabay nito, 2,000 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng Alvin. Nakapasok na sa wakas ang wind force ko sa advanced stage. Lumakas ang damdamin ni Alvin nang ipakita niya ang matinding kagalakan. Napakapalad na niya na hindi siya namatay sa pagsalubong sa sandstorm sa pagkakataong ito. Ngunit hindi niya akalain na talagang makikinabang siya sa kasawiang ito at mauunawaan ang advanced wind force mula sa mabangis na hangin sa sandstorm. Nangangahulugan din ang comprehending advanced wind force na ang lakas ni Alvin ay umunlad sa mas mataas na antas. Pagkatapos ng kanyang ligaw na saya, huminahon si Alvin. Nasaan si Little Gold? Ngayon lang naisip ni Alvin ang maliit na gintong daga, at nagsimula siyang maghanap kahit saan. 569.
Ipoipo. Ipoipo. Lumiwanag ang figure ni Alvin habang hinanap niya ang buong paligid. Sa huli, napansin niya na walang bakas ng maliit na gintong daga, at ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kawalan ng magawa. I wonder kung nasaan ang little gold. Bahagyang nag-alala si Alvin. Bagamat maaari niyang kumpirmahin na ang maliit na gintong daga ay hindi dapat napinsala ng sandstorm, ngunit ang mga puso ng mga tao ay mapanganib. Kung ang little gold ay makatagpo ng iba pang mga martial artist, ito ay isang potensyal na panganib sa kanya. Mabuti kung ito ay isang mahinang martial artist, ngunit natatakot siya na ang little gold ay makatagpo ng isang mabigat na martial artist. Sa kasalukuyan, hindi ko talaga alam kung anong lugar ito. Tumingin si Alvin sa kanyang paligid, at isang walang hangganang disyerto lamang ang pumasok sa kanyang mga mata, isang disyerto na ang mga hangganan ay napakalayo para makita ng mata. Hindi niya alam kung saang direksyon siya tinatangay ng sandstorm, ni hindi niya alam kung saan tinatangay ngayon ang maliit na gintong daga. Palawakin ko ang lugar at titingin sa paligid para makita ko kung mahahanap ko ang mga track ng little gold. Kung hindi talaga pwede, ako na lang muna ang makakaalis sa desyerto na ito. May plano si Alvin sa kanyang puso. Whoosh! Si Alvin ay pumailang lang sa kalangitan na may origin energy na kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang origin energy ay sinamahan ng kanyang advanced wind force at half-step advanced lightning force habang siya ay lumilipad palabas. Kahit na ang bilis niya ay mas mababa sa maliit na gintong mouse, hindi ito mabagal kahit kaunti. Hindi nagtagal bago napansin ni Alvin na may mga tao sa unahan. Sa di kalayuan, tatlong itim na tuldok ang lumitaw sa desyerto bago si Alvin. Nang lapitan niya at tingnan, ito ay isang batang babae na nasa 20 pataas at 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot ng magagandang damit ang babae, at halatang kakaiba ang background niya. Samantalang ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, magkatulad ang suot nilang damit, at halatang subordinate sila sa tabi ng dalaga. Sa kasalukuyan, silang tatlo ay pagod sa paglalakbay, at sila ay nasa isang labis na kalungkutan. Itong tatlong tao ay malamang naapektuhan din ng sandstorm. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Ikaw. Ano ang gusto ninyong gawin ng dalawa? Biglang narinig ni Alvin ang matalim na sigaw ng dalaga. Kasunod nito, nakita niya na ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila mga nasasakupan ay hamarang sa dalaga mula sa harap at likod, at pareho silang nagpahayag ng galit na galit. Pareho kayong nabaliw. Ang batang babae ay may isang mabangis na ekspresyon na lubhang hindi magandang tingnan. Hindi kami nagalit. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng isang baliw na ngiti. Second young miss, the eldest young master usually don't take you as to be people. Kahit hindi mo sinabi sa sarili mo, alam naming lahat na hindi mo rin kami kinuha para maging tao. Eksakto. Ngayon, masasabing natupad na ng sandstorm ang aming mga hiling. Papatayin ka namin, second young miss, ngayon at sakupin ang lahat ng kayamanan sa loob ng spatial ring mo, at mula ngayon, lalayo na kami sa malayong lugar. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hakbang-hakbang na lumakad patungo sa batang babae, at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng hindi pangkaraniwang ningning. Siguro, hindi na natin kailangan pang lumayo. Sasabihin natin na hindi pa natin nakita ang second young miss. Ang sandstorm ang naghiwalay sa atin sa eldest young master. Sinong makakaalam na kasama natin ang second young miss? Muling nagsalita ang middle-aged na lalaki sa harapan niya. Kayong dalawa. Don't act recklessly. I can give both of you whatever you want. Hanggat pauwiin ninyo akong dalawa, magagawa kong gantimpalaan kayong dalawa ng maayos ng tatay at kuya ko. Ang kayamanan sa loob ng aking spatial ring ay limitado, kaya kung bigyan ng higit pa ang aking ama at kuya ko sa inyong dalawa. Gulat na sabi ng dalaga. Second young miss, hindi kami 3 taong gulang na bata. Alam namin na kapag pinabalik ka namin, siguradong patay na kami. Second young miss, kahit matako kami, hindi kami magbibiro sa buhay namin. Ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halatang hindi naniniwala sa dalaga, at hakbang-hakbang silang naglakad palapit sa dalaga, at may lumitaw na sable sa kanilang mga kamay.
Ang Origin Energy ay kumikislap sa kanilang mga saber nang lumitaw ang 1,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas nila. Dalawang 9th level Void Priang Stage Martial Artists. Tumingin si Alvin sa 3 tao sa ilalim ng kanyang mga paa, at nakataas ang kanyang mga kilay. Para sa batang babae na iyon, kahit na hindi niya ibinunyag ang kanyang cultivation, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat at nakita pa rin nito ang kanyang paglilinang sa unang posibleng sandali. Ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Bago ang dalawang nasa katanghaliang gulang na ito, wala siyang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Om! Om! Ang mga ilaw ng sable ay kumikislap mula sa mga saber sa mga kamay ng parehong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, at sinalakay nila ang batang babae ng sabay-sabay. Sa ilalim ng pincer attack ng dalawang 9th level na Nascent Soul Stage na martial artist na ito, ang ekspresyon ng batang babae ay namutla, at nakalimutan pa niyang lumaban. Emph! Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw mula sa abot tanaw. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang sumabog sa paglipad, at sila ay nagkaroon ng nakakatakot na mapatla na mga ekspresyon habang sila ay dumura ng dugo ng marahas bago bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Nagpumigla silang tumayo, at ang kanilang mga ekspresyon ay malungkot habang nakatingin sa binata na nakadamit ng violet na nakatayo sa harapan ng dalaga. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa negosyo natin? Tanong ng isa sa mga middle-aged na lalaki sa mahinang boses. Scram! Ang taong nagbigay ng kamay sa batang babae ay natural na si Alvin. Bagamat ang batang babae ay walang kaugnayan kay Alvin, ang dalawang walang awa na subordinate na iyon sa kanyang tabi ay pumukaw ng pagkasuklam kay Alvin. Kaya naman, nagpaabot siya ng kamay. Bukod dito, ayon sa kanyang hula, ang batang babae ay dapat na mula sa paligid ng disyerto. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa isang Nascent Soul Stage na martial artist na padalos-dalos na pumasok sa katimugang disyerto ng Dark Cloud Dynasty. Malamang, alam ng batang babae ang daan sa disyerto, at alam niya kung paano maglakad palabas ng disyerto sa pinakamaikling panahon. Ang paglalakad palabas ng disyerto ang pinakagustong gawin ni Alvin ngayon. Nang marinig ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mahigpit na sigaw ni Alvin, ang kanilang mga katawan ay nanginag, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Hindi sila nang ahas na mag-alinlangan, at tumakas sila sa takot. Bakit hindi mo sila pinatay? Sa sandaling ito, ang nagtatanong na boses ng batang babae ay narinig ng tainga ni Alvin. Puno ng hindi pagpayag ang boses ng dalaga. Walang pakialam na tumingin si Alvin sa dalaga. I don't have the duty to kill them for you. Besides that, ito ba ang ugali mo sa taong nagligtas sa buhay mo? Bagamat hindi masama ang hitsura ng dalaga, medyo mababa pa rin siya kung ikukumpara sa kanyang mga kasintahang sina Kelly at Megan. Nanlamig ang mukha ng dalaga nang marinig iyon. Salamat, benefactor. Huminga ng malalim ang dalaga at nagpahayag ng kanyang pasasalamat, ngunit isang mabangis na liwanag ang nakapaloob sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Natural na napansin ito ni Alvin. Mukhang may dahilan kung bakit gustong patayin ng 2 taong iyon ang dalaga. I saved her, yet she's still displeased towards me in her heart. Just because I didn't kill those 2 subordinate. Sa sandaling ito, si Alvin ay walang magandang impresyon sa dalaga. Kung hindi lang dahil sa gusto niyang ilabas siya ng dalaga sa disyerto, malamang matagal na siyang umalis. Benefactor, sana ay maprotektahan mo ako para lisanin ang katimugang disyerto. Hanggat babalik ako sa aking clan, tiyak na bibigyan kita ng malaking gantimpala bilang pasasalamat. Tumingin ang dalaga kay Alvin at dahan-daang nagsalita. Halatang natatakot siyang bumalik ang 2 nasa edad na lalaki. Okay. Walang pakialam na tumanggo si Alvin at hindi tumanggi. Nagkataon lang na umayon ang hiling ng dalaga sa kanyang intensyon. Tungkol naman sa napakagandang gantimpala na binanggit niya, wala siyang pakialam dito. Nang makita niyang kaagad na sumang-ayon si Alvin, isang bahagyang pang-aalipusta ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ng batang babae.
Kasunod nito, sumunod si Alvin sa likod ng batang babae at nagtungo sa harap nito. Sa madaling panahon, nalaman ni Alvin ang tungkol sa naunang karanasan ng dalaga mula sa kanya. Kaya't bumalik ang batang babae kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki mula sa isang lungsod na nasa gilid ng katimugang disyerto ilang araw na ang nakalipas. Kinailangan nilang dumaan sa isang sulok ng katimugang disyerto upang makauwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng sandstorm sa daan, at pinaghiwalay sila nito. Nakita ni Alvin ang nangyari pagkatapos noon. Ang dalawang katulong na iyon ay mga walang utang na loob na bastard. Kumakain sila mula sa ating Brooks clan, ngunit naglakas loob na pukawin ang malisyosong intensyon sa akin, talagang karapat-dapat silang mamatay. Nang banggitin ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, puno ng galit ang magandang mukha ng dalaga. Tahimik na nakinig si Alvin, at nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Pagkalipas ng 5 araw, sa pangunguna ng batang babae, sa wakas ay dumating si Alvin sa gilid ng disyerto. Isang oasis ang lumitaw sa harap ni Alvin. Tumingin ang batang babae kay Alvin at sinabing, "Alvin, ang ating Brooks clan ay nasa Abundance City na nasa unahan." Tumango si Alvin. Nitong mga nakaraang araw, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng dalaga. Siya ang anak na babae mula sa isang kilalang pamilya. Olivia Brooks. Ang aming Brooks clan ay isang sikat na dakilang clan of Abundance City. Sa pagkakataong ito, bagamat pinaalis mo ang dalawang tagapaglingkod na iyon, ngunit iniligtas mo ako, pagkatapos ng lahat. Ang aking ama at ang mas nakatatandang dinala ay hindi dapat sisihin sa iyo, sabi ni Olivia kay Alvin. Sumimangot si Alvin. Hindi mo ako sisisihin. At ito ay isang nararapat lamang. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Mukhang talagang kinuha ng Olivia na ito ang bagay na siya ay nagbigay ng kamay upang iligtas siya bilang isang bagay ng kurso. Hindi nagtagal bago lumitaw ang isang katamtamang laki ng lungsod sa mga mata ni Alvin. Ang dahilan kung bakit ang lungsod na ito ay katamtaman sa kanya ay dahil ito ay mas malaki kaysa sa maraming mga lungsod na nakita ni Alvin, ngunit ito ay mas maliit kaysa sa maraming mga lungsod. Abundance City. Sumunod si Alvin sa likod ni Olivia at naglakad papunta sa Abundance City. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa bago ang isang estate na sumasakop sa isang malawak na lugar. Matalim ang tingin ni Alvin at sa isang sulyap, nakita niya ang plaque na nakasabit sa pinto ng estate. Brooks Clan. Ikalawang Young Miss. Samantala, ang dalawang gwardya sa labas ng pinto ng Brooks Clan Estate ay nagpakita ng isang kawili-wiling na gulat na ekspresyon nang makita nila si Olivia. Second Young Miss, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang Patriarch at Eldest Young Master ay halos mabaliw sa pagkabalisa nitong nakaraang 2 araw. Sabi ng isa sa mga guard. Tumango si Olivia at dinala si Alvin para maglakad papunta sa Brooks Clan Estate. Sa audience hall ng Brooks Clan Estate, nakita ni Alvin ang Patriarch ng Brooks Clan at ang Eldest Young Master ng Brooks Clan. Ama! Niyakap ni Olivia ang sarili sa Brooks Clan Patriarch, at ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang ulan. Ang iyong anak na babae ay halos hindi na muling makita si tatay. Si Olivia ay nagpalabas ng mga humihikbi na tunog habang siya ay nagsasalita. Malungkot ang mukha ng Brooks Clan Patriarch. Olivia, ano ba talaga ang nangyari? Olivia, itong batang ito ba ang nangbuli sa iyo? Ang Eldest Young Master ng Brooks Clan ay tumingin kay Alvin sa halip, at ang kanyang mga tingin ay nagpakita ng malamig na liwanag habang siya ay nakatitig kay Alvin. Sumimangot si Alvin. Kung gusto niyang saktan si Olivia, pagkatapos ay sa sandaling lumakad siya palabas ng disyerto at si Olivia ay nawala ng anumang halaga sa kanya, napatay na sana niya si Olivia. Tatay, sina Wanzo at Lloyd iyon. Matapos akong masira ng sandstorm at si Kuya, nasa tabi ko sina Wanzo at Lloyd. Gusto nila akong patayin at agawin ang aking special ring. Nang matapos siyang magsalita, tumulo ang luha ni Olivia sa lupa. Ano? Napakatapang ng dalawang katulong na iyon. Ang Patriarch ng Brooks Clan at ang matandang Young Master ay galit na galit.
Ang mga mata ng Brooks Clan's eldest young master ay naglabas pa ng nakakatakot na malamig na mga ilaw. Mga kapahamakan na lingkod. So sa ganitong paraan, siya ang nagligtas sa iyo. Ang Brooks Clan Patriarch ay tumingin kay Alvin na may kalmadong tingin, at para bang hindi niya kaharap ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak, ngunit parang kaharap niya ang isang estranghero. Oo. Tumango si Olivia. Pinatay ba niya ang Wanzo at Lloyd na iyon para sa iyo? Tanong ng Brooks Clan eldest young master. Umiling si Olivia. 570. Hindi. Ang mga ekspresyon ng patriarch ng Brooks Clan at ng matandang young master ay naging malungkot sa magkasabay. Matapos nilang malaman ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, wala silang ibang hiniling kundi ang magkapira-piraso ang dalawang Brooks Clan servants. Ngayon, nang marinig nilang may nagpaalis sa dalawang katulong na iyon, ang walang hanggang apoy ng galit ay bumangon sa kanilang mga puso. Bakit mo sila pinakawalan? Ang Brooks Clan's eldest young master ay tumingin kay Alvin habang nagtanong ito sa mahinang boses. Walang kulang sa tono ng pagtatanong ang kanyang mga salita. Bagamat hindi nagsasalita ang patriarch ng Brooks Clan, ang titig na binaril niya kay Alvin ay bahagyang naging malamig. Sa sandaling ito, ang pares ng mag-ama na ito ay tila ganap na nakalimutan na kung hindi dahil sa pagtulong ni Alvin, ang young miss ng Brooks Clan, si Olivia, ay naging kaluluwa na sa ilalim ng mga saber ng dalawang Brooks Clan servants. Napakunot ang noo ni Alvin nang marinig niya ang nagtatanong na tono sa mga salita ng Brooks Clan's eldest young master, at sinabi niyang walang pakialam, mukhang hindi mo naman negosyo ang taong binitawan ko, tama? It's natural none of my business kung pakakawalan mo ang sinumang tao. Ngunit pinakawalan mo ang dalawang katulong na gustong pumatay sa kapatid ko, at walang alinlangan na ito ay isang pagkilos ng pagmamaliit sa aking Brooks Clan. Sumigaw ang Brooks Clan's eldest young master na may malungkot na boses. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya ang mga salita ng Brooks Clan's eldest young master. Nang iligtas niya si Olivia, tila hindi niya alam ang pagkakaroon ng Brooks Clan, tama ba? Bukod dito, kahit na alam niya ang pagkakaroon ng Brooks Clan, kung gayon ano ang tungkol dito? Ito ba ang lugar ng Brooks Clan para diktahan kung paano niya ginagawa ang mga bagay? Ang panganay na young master ng Brooks Clan, tama ba? Si Alvin ay mahinahong tumingin sa Brooks Clan's eldest young master, at sinabi niya sa malinaw na boses, huwag mong kalimutan na kung hindi ako nagbigay ng kamay, itong kapatid mo ay namatay na sa disyerto ngayon. Ngunit ngayon, tinutuligsa mo ang aking mga krimen. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pag-freeze ng ekspresyon ng Brooks Clan's eldest young master, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkalat. Not to mention hindi ko alam ang pagkakaroon ng iyong Brooks Clan bago ito. Kahit na alam ko, paano kung minamaliit ko ang iyong Brooks Clan? Nagpatuloy si Alvin. Nang matapos siyang magsalita, si Alvin ay may ekspresyon ng panlilibak. Hindi kaya ang isang angka na ganito ang pakikitungo sa isang benefactor ay gustong igalang sila ng iba? Nakakatawa. Nakakatawa. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkatulala ng patriarch ng Brooks Clan at ng iba pa. Ikaw. Nililigawan mo si kamatayan. Ang eldest young master ng Brooks Clan ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas, at ang kanyang kahangahangang ugali ay bumaril sa kalangitan na parang bahaghari habang siya ay sumusugod kay Alvin. Sa kalangitan, 4,000 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ikatlong antas ng Void Priang Stage. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nagsiwalat ng pangungulila. Sapat na. Sa sandaling ito ay isang walang malasakit na boses ang tumunog. Ang patriarch ng Brooks Clan ang nagpatigil sa kanyang anak. Tama siya. Iniligtas niya ang buhay ng iyong kapatid, pagkatapos ng lahat, at ang ating Brooks Clan ay hindi maaaring pretuhin ang isang benefactor ng ganito. Bagamat sinabi ito ng patriarch ng Brooks Clan, ang titig na binaril niya kay Alvin ay malamig at walang malasakit sa sukdulan, at siya ay may mapang-akit na ekspresyon. Ang pinakamatandang young master ng Brooks Clan ay sumangot ng malamig, at pagkatapos ay pinandilatan niya si Alvin.
Bilangin mo ang iyong sarili na maswerte. Salamat sa pagligtas sa buhay ng aking anak. Ang patriarch ng Brooks Clan ay tumango kay Alvin, at pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, pero may kailangan pa tayong asikasuhin, natatakot ako na hindi ka na namin maaaliw. Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Nagsimulang tumawa si Alvin. Noong una, balak niya talagang tumalikod at umalis. Ngunit ang saloobin ng mag-amang Brooks Clan ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Nagel iligtas sa isang tao, ngunit nagdulot ito ng problema para sa akin. Kung ang patriarch ng Brooks Clan ay magalang na humiling sa kanya na umalis, hindi siya magsasalita at umalis, at talagang hindi siya mananatili kahit isang sandali pa. Pagkatapos ng lahat, hindi niya naisip na makakuha ng anumang benepisyo mula sa Brooks Clan. Ngunit ang kasalukuyang saloobin ng Brooks Clan ay naging dahilan upang madama niya na kung hindi siya kukuha ng ilang mga benepisyo mula sa kanila, kung gayon ay tila hindi karapat-dapat sa mainit na pagtanggap ng Brooks Clan. Ang young miss ng Brooks Clan. Tumingin si Alvin kay Olivia na nakatayo sa malapit na may malamig at walang pakialam na ekspresyon, at ngumisi siya. If memory serves. Pagkatapos kitang iligtas noong araw na iyon, minsan nangako ka sa akin na pagkatapos kitang pabolaikan sa Brooks Clan, tiyak na bibigyan mo ako ng malaking gantimpala. Ngayon, pinauwi na kita. Hindi ba dapat tuparin mo ang pangako mo at bigyan mo ako ng masaganang pabuya? Nagsalita si Alvin ng bawat salita. Ipagpalagay ko na ang young miss ng Brooks Clan ay hindi babalik sa kanyang pangako, tama ba? Ikaw. Namula ang magandang mukha ni Olivia, ngunit nawalan siya ng masabi. Mukhang ipinangako niya talaga ito, ngunit ang lahat ng ito ay mga magagalang na salita lamang na sinabi niya sa oras na iyon. Nagkaroon siya ng sobrang komplikadong pakiramdam sa benefactor na nagpakawala sa dalawang katulong na gustong pumatay sa kanya, at hindi niya kailanman naisip na bigyan ng mapagbigay na reward ang benefactor na ito. Ngayon, ang binata mismo ang nagbangon ng bagay na ito, at naging sanhi ito ng kanyang galit at pagkairita. Talaga bang may ganito kakapal ang balat sa mundo? Dahil sa mga salita ni Alvin, lumubog ang mga mukha ng patriarch ng Brooks Clan at panganay na young master. Anak, binitawan mo ang dalawang maruruming katulong na gustong pumatay sa kapatid ko, pero gusto mo pa ring bigyan ka ng gantimpala ng aking Brooks Clan. Ang pinakamatandang young master ng Brooks Clan ay nagsalita sa mababang boses. Ang kanyang tono ay naglalaman ng paputok na galit. Brooks Clan eldest young master, ang iyong mga salita ay mali. Umiling si Alvin. Brooks Clan eldest young master, pag-isipan itong mabuti. Ang pagligtas sa iyong kapatid ay isang napakalaking pabor sa iyong Brooks Clan. Kung papatayin ko man ang 2 taong iyon o hindi, hindi ko iyon tungkulin. Siyempre, kung naramdaman ng iyong Brooks Clan na walang halaga ang buhay ng iyong young miss at hindi mo ako bibigyan ng reward, okay lang. Aalis ako kaagad. Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa patriarch ng Brooks Clan at eldest young master, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumunat sa isang nakakatuwang ngiti habang siya ay tumalikod at balak umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, ang patriarch ng Brooks Clan ay may malungkot na ekspresyon habang pinipigilan niya si Alvin. Ang patriarch ng Brooks Clan, may kailangan ka ba? Lumingon si Alvin at walang pakialam na nagtanong. Bagaman ang aking Brooks Clan ay hindi isang sikat na clan sa Dark Cloud Dynasty, ito ay hindi isang angka na hindi alam kung paano suklian ang kabaitan ng iba. Magsalita, paano mo gustong magpasalamat sa iyo ang aking Brooks Clan? Ang patriarch ng Brooks Clan ay nagsalita sa bawat salita na may mababang boses. Patriarch ng Brooks Clan, prangka kagaya ng inaasahan. Ngumiti si Alvin. Paano ito, hindi ako matako. Bigyan mo lang ako ng 100 million gold. Ang boses ni Alvin ay pumasok sa tainga ng 3 miyembro ng Brooks Clan, na nagdulot sa kanila na tila sila ay tinamaan ng kidlat, at sila ay natigilan sa lugar. 100 milyong ginto. Hindi daw siya matako. Anak, huwag mong ipilit ang swerte mo. Galit na sigaw ng Brooks Clan's eldest young master. Hindi pinansin ni Alvin ang eldest young master ng Brooks Clan, sa halip ay tumingin siya sa Brooks Clan's patriarch at bahagyang ngumiti.
Ano? Patriarch Brooks, sa tingin mo ang buhay ng iyong anak ay hindi nagkakahalaga ng 100 milyong ginto? Huwag na lang. Dahil napakamura sa paningin mo ng Brooks clan siyang Miss, Patriarch Brooks, pagkatapos ay kunin mo ito dahil wala akong sinabi. Umiling si Alvin, at pagkatapos ay casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay bago lumabas. Ang ekspresyon ng Patriarch ng Brooks clan ay kumikislap sa pagitan ng isang maaliwalas at maaliwalas na ekspresyon. Si Olivia ay nakatayo sa gilid na may sobrang hindi magandang tingnan. Hindi niya akalain na ang nakadamit na violet na binata na nagligtas sa kanya ay talagang hihingi ng ganoon kataas na presyo. 100 milyong ginto. Bagamat hindi ito sa lawak ng labis na pinsala sa Brooks clan, ito ay isang napakalaking halaga pa rin ng kayamanan na sapat upang paakitin ang kanilang mga puso. Maghintay. Sa wakas, ang Patriarch ng Brooks clan ay nagsalita sa napakababa at malalim na boses. Ama. Ang Brooks clan eldest young master ay naging malungkot. Bagaman ang batang ito ay nagligtas kay Olivia, pinalaya niya ang 2 kasumpa-sumpa na alipin na iyon. Ito ay higit na itinuturing na ang kanyang mga merito ay nakabawi sa kanyang mga pagkakamali. Hindi mo na kailangang bigyan siya ng napakaraming pera. Merit offset faults. Sa sandaling nagsalita ang Patriarch ng Brooks clan, si Alvin ay tumigil sa paggalaw, at ngayong narinig niya ang mga salita ng Brooks clan's eldest young master, ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng yelo. Ngayon, bigla niyang naramdaman na ang mga kilos niya kanina ay maaaring bahagyang pagnanasa sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, kahit na siya ay nanunood ng walang ginagawa habang si Olivia ay pinatay, hindi ito makakaapekto sa kanya kahit kaunti. Hindi lang si Olivia ang maaasahan niyang umalis sa disyerto. Hanggat pinipilit niya ang 2 lingkod ng Brooks clan, ilalabas din nila siya sa disyerto. Enough! Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang namatay ang ate mo. Ang Patriarch ng Brooks clan ay nagtaas ng kanyang kamay upang pigilan ang kanyang anak, at pagkatapos ay binawi niya ang isang makapal na stack ng mga gintong perang papel mula sa kanyang special ring. Ito ay 100 milyong ginto. Ang aming Brooks clan ay walang utang sa iyo mula ngayon. Salamat, Patriarch Brooks. Agad na natunaw ang yelo ng mukha ni Alvin nang makita niya ang ginto na pinaasa ng Patriarch ng Brooks clan, at diretso niyang tinanggap ito at inilagay sa special ring. Naging sanhi ito ng kalapit na Brooks clan's eldest young master na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, samantalang, ang magandang mukha ni Olivia ay hindi magandang tingnan sa sukdulan din. Iyon ay 100 milyong ginto. Eldest young master at young miss ng Brooks clan, Palem. Bago umalis si Alvin, sinadya niyang magpaalam sa 2 tao bago naglakad ng may malalaking hakbang. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang 3 miyembro ng Brooks clan na bawat isa ay may sariling iniisip sa kanilang mga puso ang nanatili sa lugar. Matapos lisanin ni Alvin ang Brooks clan, bumuga siya ng hangin habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang napakatalino na ngiti. Hindi ko talaga naisip na ang pag-angat lang ng isang daliri ay nagpapahintulot sa akin na kumita ng 100 milyong ginto. I wonder kung saan eksakto sa Dark Cloud Dynasty ang Abundant City na ito. Nang maisip ito ni Alvin, nagsimula siyang magtanong ng impormasyon sa buong lungsod. Sa wakas ay nakumpirma niya na ang Abundant City ay matatagpuan sa timog kanlurang lugar ng Dark Cloud Dynasty, at ito ay kalapit sa timog na disyerto. Pagkatapos naming pumasok ni Little Gold sa Dark Cloud Dynasty, pumasok kami sa southern area ng Dark Cloud Dynasty. Mukhang malakas akong tinatangay ng sandstorm na iyon sa southern area. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Bagamat ang Darkstone Empire ay may mapa ng Dark Cloud Dynasty, ngunit hindi ito masyadong detalyado. Ang lugar na ito ay nasa loob ng Dark Cloud Dynasty, at dapat ay makabili ako ng mas maaasahang mapa. Matapos maghanap ng ilang oras, sa wakas ay bumili si Alvin ng mapa ng Dark Cloud Dynasty mula sa isang bookshop sa Abundant City. Ang mapa ay naglalaman pa ng simbolo ng Abundant City na kinaroroonan niya ngayon. Sa buong teritoryo ng Dark Cloud Dynasty, ang Abundant City ay isang pag-iral lamang na mas maliit sa isang langgam.
Ang destinasyon ko sa pagkakataong ito ay ang pinakamarangyang trade city ng Dark Cloud Dynasty, Milky Way City. Ito ay isang bagay na alam din ng Little Gold. Marahil ay makakatagpo ako ng Little Gold doon. Inalis ni Alvin ang mapa sa kanyang kamay at nilayo na umalis sa Abundant City upang magtungo sa Milky Way City. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng gate ng lungsod nang mapansin ni Alvin na siya ay sinusundan. Mga miyembro ng Brooks Clan. Sumimangot si Alvin. Bukod sa Brooks Clan, wala siyang maisip na gustong puntiryahin siya. Malamang na hindi sila pinadala ng Brooks Clan's Patriarch. Kung ang Brooks Clan's Patriarch ay gustong makipagdeal sa akin, mas maaga pa sana siyang lumipat sa Brooks Clan Estate, at imposibleng ibigay niya sa akin ang 100 milyong ginto. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Dapat ay ang Brooks Clan's eldest young master, o marahil ang Brooks Clan's young miss, Olivia, ang nagpadala sa kanila. Mas malaki ang posibilidad na ito ang Brooks Clan's eldest young master. 571. Hindi pinansin ni Alvin ang mga taong sumusunod sa likuran niya, at diretso siyang lumabas ng lungsod. Sa susunod na walang oras, siya ay umalis sa lungsod, at siya lamang pumailang lang sa langit. Whoosh! 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 Tatlong napakabilis na alulong ng hangin ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ni Alvin. Ang tatlong figure ay nakatayo sa kalangitan at nahahati sa isang tatsulok na posisyon habang pinalilibutan nila si Alvin. Si Alvin ay hindi nagulat sa hitsura ng tatlong tao, at ang kanyang tingin ay dumaan sa kanilang tatlo. Ito ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatitig sa kanya ng malamig na mga tingin. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakaunat, at ang mga kultibasyon ng tatlong tao ay hindi na itago sa kanya. Dalawang martial artist sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, at isang pangatlong antas ng Void Prying Stage na martial artist. Hindi sila nagbigay ng kaunting banta kay Alvin. Pinadala kayong lahat ng panganay ninyong young master. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam, at halos sa sandaling ito, ang titig ni Alvin na hindi umalis sa tatlong taong ito ay napansin ang mga minutong pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Sa huli, napansin ni Alvin ang isang pahiwatig. Sa halos parehong sandali ng pagsasalita niya, ang mga ekspresyon ng tatlong tao ay bahagyang nagbago. Mukhang tama ako. Unti-unting nanlamig ang tingin ni Alvin. Ngunit, ang patriarch ng inyong Brooks Clan ay walang sinabi, gayunpaman, lahat kayo ay naiinip na gumawa ng hakbang laban sa akin sa pamamagitan lamang ng utos ng pinakamatandang young master ng inyong Brooks Clan. Hindi ba kayong lahat ay natatakot na sisihin kayo ng patriarch ng inyong Brooks Clan? Pagkatapos naming patayin, hindi na makakapagsaksi ang mga patay. Ang isa sa mga martial artist ng Void Prying Stage sa ika-4 na antas ay nagsalita sa bawat salita na may boses na malamig na parang yelo. Patayin. Ang isa pang pang-4 na antas ng Void Prying Stage martial artist ay sumigaw na may malungkot na boses, at siya ay sumugod kay Alvin. Kaagad, ang dalawa pa sa kanila ay sabay na umatake. Tatlong tao na nahahati sa tatlong direksyon ang sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake kay Alvin. Tatlong hibla ng nagngangalit na origin energy na sinamahan ng tatlong espiritong sandata at ang elementary force ay lumalapit ng may pananakot, na nagwawalis patungo kay Alvin, at tila gusto nilang patayin si Alvin sa isang welga. Biglang nanlamig ang tingin ni Alvin. Sa susunod na sandali, gumawa ng hakbang si Alvin. Sining sa pagguhit ng espada. Ang Violet Myrtle Flexible Sword ay kara-rating lamang sa kamay ni Alvin nang mag-transform ito sa isang sword light na napakabilis ng kumikislap. Dalawang hibla ng sariwang dugo ang marahas na bumaril. Ang origin energy sa katawan ng dalawang martial artist sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage ay ganap na nagkalat habang sila ay bumagsak sa lupa. Bang! Bang! Dahil nahulog sila mula sa mababang posisyon sa kalangitan, narinig ni Alvin at ng natitirang ikatlong antas ng Void Prying Stage martial artist ang tunog ng pagbagsak ng dalawang bangkay sa lupa.
Ang ekspresyon ng ikatlong antas ng Void Prying Stage na martial artist ay ganap na namutla sa sukdulan sa sandaling ang kanyang dalawang pang-apat na antas ng Void Prying Stage na mga kasamahan ay napatay, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Kasalukuyan, inalis niya ang espiritong sandata sa kanyang kamay at tumayo sa kalangitan na may nanginginig na figure. Ikaw. Ikaw. Tumingin siya kay Alvin habang nanginginig siya sa takot. Kanina, kahit na hindi niya nakita kung gaano karaming mga sinaunang mammoth silhouette ang nasa itaas ni Alvin ng malinaw. Ngunit kitang-kita niya ang napakalaking silhouette na iyon na umikot pababa. Ancient. Ancient Horned Dragon silhouette. Sa sandaling ito, napuno ng lamig ang kanyang puso. Nakuha ng binata ang enerhiya ng langit at lupa para magpalipot ng sinaunang may sungay na silhouette ng dragon, at madaling maisip ang lakas ng binata. Ang binata ay hindi bababa sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage, at posible pa na siya ay nasa ika-7 antas ng Void Prying Stage. Ang ika-6 na antas ng Void Prying Stage na martial artist ay nakakuha ng enerhiya ng langit at lupa upang bumuo ng isang sinaunang may sungay na dragon silhouette kapag gumagamit ng isang spirit weapon, kung saan, ang isang ika-7 antas ng Void Prying Stage na martial artist ay hindi kailangang gumamit ng isang spirit weapon para gamitin ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Ika-7 antas ng Void Prying Stage. Kahit na ang pinakamalakas sa kanilang Brooks Clan, ang Grand Elder, ay may kultibasyon na nasa ika-7 antas lamang ng Void Prying Stage. Gusto mo pa bang ituloy? Walang pakialam na tumingin si Alvin sa nasa katanghaliang lalaki na nasa harapan niya. No. No. Nagmamadaling iwinagayway ng middle-aged ang kanyang kamay nang marinig ito. Anong biro? Bagamat mukhang bata pa ang binata, ang lakas ng binata ay isang bagay na hirap niyang abutin. Kung nanaisin ng binata, matagal na siyang namatay. Magsalita tungkol sa taong humihila ng mga string, at pagkatapos ay scram. Tumagilid pataas ang kilay na hugis espada ni Alvin. Kahit na nahulaan na niya na ang Brooks Clan's eldest young master ang taong humihila ng mga string, gusto pa rin niyang kumpirmahin ito. Eldest young master ito, eldest young master. Nagmamadaling nagsalita ang medyo may edad na. Pagkatapos niyang magsalita, nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang figure ni Alvin na naglaho sa harapan niya. I can't stay in the Brooks Clan any longer. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nagpa siya sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbagong anyo sa isang umaagos na liwanag na bumaril sa labas ng lungsod bago itago ang sarili sa itaas ng mga ulap at naglaho. Brooks Clan Estate. Whoosh! Tila isang bugzo ng hangin ang umihip, isang violet na nakadamit na figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang pinakamatandang young master ng Brooks Clan. Ang may-ari ng kulay violet na figure ay si Alvin na bumalik. Sa kasalukuyan, tumingin si Alvin sa Brooks Clan Estate sa ilalim ng kanyang mukha at nagsalita ng may malinaw at malamig na boses. Ang kanyang boses ay naglalaman ng origin energy at kumalat sa buong Brooks Clan Estate. Agad, ang buong Brooks Clan ay napukaw. May naghahanap sa panganay na young master. Dumating siya na may masamang intensyon. Maraming miyembro ng Brooks Clan ang tumangala sa langit. Siya nga. Bakit bumalik pa siya? Ang patriarch ng Brooks Clan ay tahimik na umiinom ng tsaa sa looban nang marinig niya ang pamilyar na boses na ito, at lumubog ang kanyang mukha habang umaakyat siya sa langit. Hindi siya namatay. Sa martial practice arena ng Brooks Clan, lumubog ang mukha ng Brooks Clan's eldest young master habang pumailan lang siya sa langit. Kasunod nito, isa pang 3 figure ang pumailang lang sa langit. Sino ang nag-iingay sa aking Brooks Clan? Ang isang may edad na figure ang unang dumating sa itaas ng kalangitan kung saan naroon si Alvin, at ang kanyang figure ay hindi pa dumarating, ngunit ang kanyang boses ay lumalabas na. Tumingin si Alvin nang marinig niya ang boses. Isang matandang may puting kilay ang unang bumungad sa kanya. Ika-7 antas ng Void Prying Stage. Nakita ng kanyang espiritual na lakas ang paglilinang ng matanda sa unang posibleng sandali.
Mukhang ang taong ito ang dapat ang pinakamalakas sa Brooks Clan, ang Grand Elder. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ilang araw na ang nakararaan, habang papunta siya sa Abundant City ni Olivia, buong pagmamalaking pinuri ni Olivia ang kanyang Brooks Clan. Kabilang sa mga ito, nabanggit niya na ang pinakamalakas na tao sa Brooks Clan, ang Grand Elder, ay isang pag-iral sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Bahagyang natulala ang Grand Elder ng Brooks Clan nang tumingin siya kay Alvin. Malinaw na hindi niya akalain na ang taong dumating upang pukawin ang Brooks Clan ay magiging isang binata. Binata, alam mo ba na ang iyong mga aksyon ay pumupukaw na sa dignidad ng aking Brooks Clan? Ang tinig ng Grand Elder ng Brooks Clan ay parang kulog at bahagyang galit ang nasa loob. Ang dignidad ng Brooks Clan. Nagsimulang tumawa si Alvin. Ang iyong Brooks Clan ay may dignidad na pinag-uusapan. Talagang katawa-tawa. Mapangahas. Ang boses ng Grand Elder ng Brooks Clan at ang isa pang boses ay tumunog sa halos parehong oras. Kasunod nito, ang Patriarch ng Brooks Clan ay ang pangalawang tao na nagpakita, at siya ay tumayo sa balikat sa Grand Elder habang galit na nakatingin kay Alvin. Sinabi ko noon na wala ng utang sa iyo ang aking Brooks Clan. Ngayon, ano ba talaga ang gusto mo sa pamamagitan ng pag-provoke sa aking Brooks Clan? Sumimangot ang Grand Elder ng Brooks Clan. Malinaw, hindi niya inaasahan na kilala ng Patriarch ng Brooks Clan ang binatang ito. Ano ang gusto ko? Napangiti si Alvin habang nanliit ang kanyang mga mata. Patriarch Brooks, wala na talagang utang sa akin ang iyong Brooks Clan. Pero mukhang hindi ganito ang iniisip ng anak mo. Ang Patriarch ng Brooks Clan ay naging malungkot nang marinig niya ito. Ikaw. Anong ibig mong sabihin dito? Patriarch, Grand Elder. Sa sandaling ito, isa pang dalawang figure ang lumundag sa langit upang tumayo sa tabi ng Grand Elder at Patriarch ng Brooks Clan. Nawala ang espiritual na lakas ni Alvin. Ang mga taong dumating ngayon ay dalawang matandang lalaki, at ang kanilang mga paglilinang ay katulad ng Brooks Clan Patriarch. Pareho silang nasa ika-6 na antas ng Void Priang Stage, at malamang na sila ay mga Brooks Clan Elders. Anong ibig kong sabihin? Biglang bumaling ang tingin ni Alvin sa huling figure na dahan-daang umakyat sa langit. Natatakot ako na kailangang tanungin ni Patriarch Zo ang iyong pinakamamahal na anak tungkol dito. Tanungin mo siya kung anong mabuting gawa ang nagawa niya. Nang matapos magsalita si Alvin, sinadya niyang bigyang diin ang mga salitang magandang gawa. Whoosh! Ang pinakamatandang young master ng Brooks Clan ang huling nagpakita. Tumingin siya kay Alvin sa sandaling lumitaw siya, at galit siyang damilat. Anak, kinuha mo ang 100 milyong ginto ng aking Brooks Clan, ngunit naglakas loob ka pa ring kumilos ng walang pakundangan sa aking Brooks Clan. Mukhang napakahaba ng buhay mo. 100 milyong ginto. Ang mga salita ng Brooks Clan Eldest Young Master ay naging dahilan upang ang lahat ng tatlong Brooks Clan Elder kasama ang Grand Elder ay natigilan. Patriarch, ano ba talaga ang nangyayari? Tinanong nilang tatlo ang Patriarch ng Brooks Clan. Ang Patriarch ng Brooks Clan ay bumaantong hininga at nagsalita tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Biglang nagkaintindihan ang tatlo. Binata, dahil wala ng utang sa iyo ang aking Brooks Clan, bakit patuloy ka pa ring nanggugulo para sa aking Brooks Clan? Tumaas ang mga kilay ng Brooks Clan Grand Elder habang naglalabas siya ng marangal na tindig. Walang katapusang nanggugulo. Tumawa si Alvin sa pangungutya, at pagkatapos ay tumingin siya sa matandang young master ng Brooks Clan. Sino nga ba ang walang katapusang nanggugulo ay isang bagay na dapat ninyong tanungin sa panganay na young master ng Brooks Clan na ito. Matagumpay na napukaw ng mga salita ni Alvin ang atensyon ng apat na nakatataas ng Brooks Clan. Kasama ang Patriarch ng Brooks Clan, apat na set ng mga tingin ang sabay-sabay na bumaril sa matandang young master ng Brooks Clan. Anak, anong ibig mong sabihin dito? Lumubog ang mukha ng Brooks Clan's eldest young master habang sumisigaw ito. Pero sa puso niya, medyo hindi siya komportable. Hindi kaya nalaman na niya na nagpadala ako ng mga tao para patayin siya. Teka. Unless they failed?
Otherwise, imposibleng malaman niya. Ang eldest young master ng Brooks Clan ay lubos na nagtitiwala sa 3 taong ipinadala niya, at hindi niya akalain na nagawang patayin ng binata na nakadamit ng violet ang 3 taong iyon. Kaya, pinili niyang magkunwaring kamangmangan. Anong ibig kong sabihin? Ang mukha ni Alvin ay tila natatakpan ng isang layer ng manipis na yelo. Brooks Clan eldest young master, kinuha ko ang 100 milyong ginto mula kay Patriarch Brooks at ang Brooks Clan at ako ay pantay. Ngunit talagang nagpadala ka ng 2 martial artists sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage at isang ika-3 antas ng Void Prying Stage na martial artist na may layuning patayin ako kapag umalis ako. Sa tingin mo ba ay madali akong mabuli? Nang matapos siyang magsalita, ang boses ni Alvin ay napakalamig sa sukdulan, at tila ito ay tumunog mula sa isang nagyayelong hukay. Sa sandaling sinabi ito ni Alvin, naging malungkot ang ekspresyon ng 5 miyembro ng Brooks Clan. Lalo na ang eldest young master ng Brooks Clan, ang kanyang mga mag-aaral ay naghihigpit habang ang kanyang mood ay lumakas. Hindi. Imposible. How could he possible know? Could it be? Could it be that they failed? Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ng Brooks Clan's eldest young master. Ikaw. Ano ang ginawa mo sa 3 revered elders ng aking Brooks Clan? Ang Brooks Clan's eldest young master ay nagsalita sa isang mababa at malalim na boses habang siya ay nagtanong ng sumigaw. Sinundan nila ang utos mo at gusto nila akong patayin. Ngunit ngayon, maayos na akong nakatayo dito. Ano sa tingin mo ang kalagayan nila ngayon? Si Alvin ay natatawa habang nagsasalita ng matiim. Ikaw. Pinatay mo sila. Naging malungkot ang ekspresyon ng matandang young master ng Brooks Clan. Ano? Maaari mo silang ipadala upang patayin ako, ngunit hindi ko sila kayang patayin. Ngumisi si Alvin. Originally, hindi mahalaga na lahat kayo ay walang utang na loob pagkatapos kong iligtas ang young miss ng inyong Brooks Clan. Pero gusto nyo talaga akong patayin at gusto nyong gumawa ng gulo. Tapos sasamahan kita at laruin ang larong ito. Tingnan natin kung kaya mong maglaro, o kaya ko. 572. Anak, sa tingin mo ba ang 100 milyong ginto ng ating Brooks Clan ay napakadaling kunin? Nang makita ng Brooks Clan's eldest young master na nalantad ang kanyang ginawa, diretso niyang itinigil ang pagtatago nito at itinago ang lahat ng pagpapanggap. Pero, talagang naglakas loob kang pumatay ng 3 revered elders ng aking Brooks Clan. Patay ka! Sa halos parehong saglit na natapos siyang magsalita, ang origin energy sa katawan ng Brooks Clan's eldest young master ay tumaas, samantalang, ang origin energy sa katawan ng 4 na Brooks Clan higher up ay naging hindi mapakali habang ang kanilang mga kahangahangang aura ay bumaril sa kalangitan na parang mga bahaghari. Ano? Hindi nararamdaman ng iyong Brooks Clan na mali ka. Tiningnan ni Alvin ang patriarch ng Brooks Clan, ang Grand Elder, at ang 2 elder habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Sa mali. Ang mukha ng patriarch ng Brooks Clan ay sobrang madilim, at ang kanyang titig ay napakalamig sa sukdulan. Marahil, ang aking anak ay talagang lumayo na. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa huli. Sa halip ay pinatay mo ang 3 revered elders ng aking Brooks Clan. Kaya, dapat kang mamatay ngayon. Ang origin energy sa patriarch ng Brooks Clan ay nagngangalit na parang apoy, at may mga hibla ng nagninangas na pulang enerhiya na lumulutang sa loob nito. Sa kalangitan sa itaas niya, 8,000 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo, at isa pang 500 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi nila. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Half-step Advanced Fire Force. Hindi siya nagtagumpay. What a notion! Sa halip ay tumawa si Alvin dahil sa matinding galit. Ngayon, kung ang kanyang lakas ay mas mababa sa 3 Brooks Clan revered elders, kung gayon siya ay napatay na. Ngunit ngayon, ang patriarch ng Brooks Clan ay talagang ibinasura ang bagay na ito ng basta-basta. Siyempre, alam ni Alvin na ang patriarch ng Brooks Clan at ang grupo ng 3 ng Grand Elder, ay may higit na intensyon na protektahan ang matandang young master ng Brooks Clan ngayon.
Dapat mong pagbayaran ang iyong dugo para sa pagpatay sa mga miyembro ng aking Brooks Clan. Iwanan mo ang iyong buhay ngayon. Nakataas ang mapuputing kilay ng Grand Elder ng Brooks Clan habang galit na nakatitig kay Alvin at nagsasalita sa mababang boses. Iwan mo ang buhay ko. Nagsimulang tumawa si Alvin, tumawa ng napakatalino. Go on and laugh. Sigurado ka lang sa sandaling ito ang matatawa mo sa buong buhay mo. Ngumisi ang panganay na young master ng Brooks Clan. Pinigilan ni Alvin ang ngiti sa kanyang mukha sa isang iglap, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa apat na nakatataas na Brooks Clan. Pumunta ako sa iyo Brooks Clan ngayon para lang makaganti sa panganay na young master ng iyong Brooks Clan. Gusto ba ninyong lahat na makisali sa bagay na ito? Napag-isipan na ba ninyong lahat? Minsan, sapat na ang isang pagpipilian para sirain ang inyong buong buhay. Ang boses ni Alvin ay malamig na parang yelo, at ang kanyang mga salita ay walang kulang na nagbabala. Bagamat ang ginawa ng apat na nakatataas na Brooks Clan na bulag na protektahan ang matandang young master ay nagdulot sa kanya ng pagkasuklam, binigyan pa rin niya sila ng pagkakataon. Kung pinahahalagahan ng apat na tao ang pagkakataong ito, hindi ito isang bagay na nagawa niyang makialam. Dahil sa mga salita ni Alvin, naging malungkot ang mga ekspresyon ng mga nakatataas sa Brooks Clan. Anak, huwag kang mayabang. Ang Grand Elder ng Brooks Clan ang unang bumalik sa kanyang katinoan, at pagkatapos ay ang kanyang anyo ay kumislap na parang hangin na humahampas kay Alvin. Sa kanyang kamay, isang makitid na saber ang lumitaw mula sa manipis na hangin, pagkatapos ay ang kanyang origin energy ay sumanib dito, at nagdala ito ng mga hibla ng Asher na enerhiya habang ito ay humahampas patungo kay Alvin na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Parang gusto niyang hiwain si Alvin sa dalawa. Sa kalangitan sa itaas niya, isang sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nakapulupot bago nagwalas kasama niya. Sa likod ng sinaunang Horned Dragon silhouette ay may isa pang 4,000 plus sinaunang Mammoth silhouettes na sumusunod dito. Para silang sumusulong habang dinadaluhan nila ang kataas-taasang emperador. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Grade 6 Spirit Saber. Half-Step Advanced Wind Force. Ito ang lakas ng Grand Elder ng Brooks Clan. Dahil lahat kayo ay hindi pinahahalagahan ang pagkakataong ito, kaya't huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Ang boses ni Alvin ay kalmado ngunit puno ng madugong layunin ng pagpatay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang madilim na liwanag ang nagsimulang kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Thousand Illusion. Kaagad, ang spiritual force ni Alvin ay sumanib sa kanyang soul brand at ginawa niya ang soul skill na eksklusibong pagmamayari niya. Isang illusory space ang agad na ginawa at binalot ang Grand Elder ng Brooks Clan. Ang Grand Elder ng Brooks Clan ay nagkaroon ng cultivation sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Gayunpaman, hindi siya isang inscription master, ni hindi niya naiintindihan ang advanced force. Kaya, ang soul skill, Thousand Illusions, na isinagawa ni Alvin kasama ang kanyang spiritual force sa ikapitong antas ng Void Priang Stage ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng Grand Elder ng Brooks Clan. Kaagad, ang Grand Elder ng Brooks Clan ay nasealed sa loob ng ilusyon na espasyo, at siya ay tulad ng isang walang ulo na langaw na gumagalaw ng random. Biglang lumingon ang Grand Elder ng Brooks Clan, at ang kanyang mga tingin ay tumitig sa matatanda na young master ng Brooks Clan. Ang nagyayelong malamig na titig na iyon ay naging sanhi ng pagkataranta ng Brooks Clan's eldest young master. Grand Elder. Naramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng matanda, at hindi napigilan ang kanyang katawan na manginig. Biglang umatake ang Grand Elder ng Brooks Clan. Pinutol niya ang kanyang saber na may lakas upang hatiin ang mga bundok patungo sa pinakamatandang young master ng Brooks Clan. Grand Elder. Namutla ang mukha ng patriarch ng Brooks Clan habang siya ay nag-flash out, gusto niyang iligtas ang matandang young master, ngunit huli na siya. Ang mga mata ng Brooks Clan's eldest young master ay nakadilat habang siya ay nilasla sa dalawang hati ng Brooks Clan's Grand Elder. Nagspray ang dugo sa hangin habang ang bangkay na nilasla sa dalawang bahagi ay nahulog sa lupa.
Ah! Ah! Kaagad, isang alon ng takot na bulalas ng mga disipulo ng Brooks Clan ang umalingaw-ngaw sa Brooks Clan Estate. Obviously, natakot sila sa bangkay ng Brooks Clan eldest young master. Grand Elder, ikaw. Bakit mo pinatay ang anak ko? Sa itaas ng kalangitan, ang mga mata ng patriarch ng Brooks Clan ay pulang-pula habang galit na nakatingin sa Brooks Clan Grand Elder. Sa kabilang panig, ang dalawang Brooks Clan elders ay natigilan sa ekspresyon habang nakatingin sila sa Grand Elder. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na nila ang pag-iral ni Alvin, samantalang si Alvin ay masaya na panoorin ang eksena. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay pumulupot sa isang masamang arko. Siya lang ang nakakaalam ng nangyari kanina. Kanina, sa loob ng illusory space na ginawa niya, pinagsama niya ang lugar kung saan siya nakatayo sa illusory space sa lugar na nakatayo ang eldest young master ng Brooks Clan sa labas ng illusory space. Kaya, nang pinatay siya ng Grand Elder ng Brooks Clan sa ilusyon na espasyo, katumbas ito ng pagpatay ng Grand Elder ng Brooks Clan sa eldest young master ng Brooks Clan sa labas ng illusory space. Hindi mo man lang kayang tiisin ng kahit isang hampas ko, gayunpaman, naglakas loob ka na pukawin ang ating Brooks Clan. Lubos na nanliligaw sa kamatayan. Samantala, malamig na umungol ang Grand Elder ng Brooks Clan, at inalis niya ang Spirit Saber sa kanyang kamay. Malinaw, nasa loob pa rin siya ng illusory space na ginawa ng Thousand Illusions ni Alvin, at naisip niya na ang taong napatay niya ay si Alvin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala sa patriarch ng Brooks Clan na labis na nagalit. Isang walang katotohanan na kaisipan ang lumitaw sa kanyang puso. Maling tao ang pinatay ni Grand Elder. Ang dalawa pang Brooks Clan elders ay nagkatinginan at hindi nang ahas na maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Dapat na magsimula ang palabas. Sa isang utos sa kanyang puso, agad na binawi ni Alvin ang kanyang Thousand Illusions. Ang ilusyon na espasyo ay nabasag ng kaunti at ang Grand Elder ng Brooks Clan ay agad na bumalik sa kanyang katinoan. Ngunit nang makita niya si Alvin na nakatayo sa kanyang harapan na ganap na hindi nasaktan, siya ay may gulat na ekspresyon na parang nakakita siya ng multo. Ikaw. Paanong hindi ka namatay? Kanina, ako. Halatang. Grand Elder Brooks. Hindi napigilan ni Alvin na matawa. Hindi mo naman iisipin na ako yung pinatay mo kanina, di ba? Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang malungkot ang mukha ng Grand Elder ng Brooks Clan. Sino iyon, kung hindi ikaw? Tumingin ka sa paligid at tingnan kung sino ang nawala. Bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Alvin sa isang arko, at muling lumitaw ang masamang arko. Ang Grand Elder ng Brooks Clan ay tumingin sa paligid, at napansin niya na tanging ang patriarch at ang dalawang elder ang natitira. Ang matandang young master na orihinal na nakatayo sa loob nila ay nawala ng walang bakas. Higit sa lahat, napansin niya na ang ekspresyon ng patriarch ay lubhang hindi magandang tingnan, at ang mga mata ng patriarch ay napuno ng pulang-pulang kulay. Pwede ba? Nanginginig ang puso niya habang nagsasalita sa nanginginig na boses. Ako. Pinatay ko si Olivia. Ang Brooks Clan's eldest young master ay tinawag na Olivia. Mula sa murang edad, kinuha ng Grand Elder si Olivia bilang kanyang sariling apo. Ngunit ngayon, si Olivia ay talagang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi. 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 Pulang-pula ang mga mata ng Grand Elder ng Brooks Clan habang walang tigil niyang iling ang kanyang ulo. Sa huli, tumingin siya kay Alvin at umungol. Ito ay tiyak na dahil sa iyo, ito ay tiyak na dahil sa iyo. Bagamat hindi niya alam ang nangyari kanina, ang Grand Elder ay walang kamalay-malay na naniniwala na ang nangyari kanina ay may kaugnayan sa binatilyong ito na nakadamit ng violet. Inatake muli ng Grand Elder ng Brooks Clan si Alvin, at ang kanyang kahangahangang ugali ay bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Si Alvin ay nagpahayag ng paghamak. Thousand Illusion. Isinagawa muli ni Alvin ang kanyang soul skill. Ang illusory space ay muling lumitaw at binalot ang Brooks Clan's Grand Elder sa loob nito.
Sa susunod na sandali, ang Grand Elder ng Brooks Clan ay tila naposes muli, at inihagis niya ang kanyang saber para laslas patungo sa Patriarch at dalawang Elder. Sa simula, ang grupo ng Patriarch ng Brooks Clan na tatlo ay halos hindi nakayanan ang mga pag-atake ng Grand Elder. Unti-unti, nawalan sila ng lakas para magpatuloy. Ang Grand Elder ng Brooks Clan ay naglaslas upang patayin ang isa sa mga Brooks Clan Elders. Kuya Lincoln. Ang Patriarch at ang isa pang Elder ay naging malungkot. Ikaw. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ngayon, napagtanto na rin ng Patriarch ng Brooks Clan na ang mga kakaibang pangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay may kaugnayan kay Alvin, at umungal siya ng may malungkot na boses. Patriarch Brooks, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sinabi ko sa iyo. Minsan, sapat na ang pagpili para sirain ang buong buhay mo. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ngunit sa mata ng Brooks Clan Patriarch, ang ngiti ni Alvin ay parang ngiti ng demonyo. Ibinaba ng Grand Elder ang kanyang saber at pinatay din ang isa pang Elder. Grand Elder. Ako ito. Tanging ang Brooks Clan Patriarch ang natitira, at siya ay umungal ng walang katapusan sa pagsisikap na pigilan ang Grand Elder. Ngunit ang Brooks Clan Grand Elder ay kasalukuyang nasa loob ng illusory space na nilikha ng Thousand Illusion ni Alvin, tila siya ay sinapian, at ito ay lubos na imposible para sa kanya na magising. Sa huli, ang Patriarch ng Brooks Clan ay sumunod sa mga yapot ng dalawang Brooks Clan Elders. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Lumiwanag ang figure ni Alvin pagdating sa likuran ng Grand Elder. Swish! Tinuro niya ang kanyang daliri at binawian ng buhay ang Grand Elder ng Brooks Clan. Ang pinakamatandang young master ng Brooks Clan at lahat ng apat na nakatataas ng Brooks Clan ay namatay. Spatial Ring. Naalala ni Alvin pagkaraan ng maikling sandali na hindi pa niya nakukuha ang spatial rings ng mga miyembro ng Brooks Clan, at agad siyang bumaba mula sa langit. Napuno ng dugo ang buong martial practice arena. Sa 5 bangkay, isa lang ang kumpletong bangkay. Sa paligid ng martial practice arena, ang karamihan ng mga disipulo ng Brooks Clan ay may nakakatakot na maputlang mukha, at ang ilan na may mahinang psikolohikal na pagtitiis ay halos masuka. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit pinatay ang Patriarch, ang Grand Elder, at ang iba pa? Ang mga disipulo ng Brooks Clan ay ganap na hindi alam kung ano ang nangyari. May tao sa langit. Biglang may napasigaw sa gulat. Kasunod nito, nakita ng lahat ng Brooks Clan disciples ang isang kulay violet na figure na bumaba mula sa langit at tumayo sa martial practice arena. Ito ay isang binata na nakadamit ng violet na may magandang tindig. Ngunit ang kasalukuyang mga kilos ng binata na nakadamit ng violet ay hindi umayon sa kanyang tindig kahit kaunti. Inalis ng binata na nakadamit ng violet ang spatial rings ng namatay na Patriarch ng Brooks Clan at ng iba pa sa nakasanayang paraan. 573. Pinatay niya ang Patriarch, ang Grand Elder, at ang iba pa. Ang mga disipulo ng Brooks Clan ay natigilan nang makita nila si Alvin, at nakabawi lamang sila sa kanilang pagkagulat nang ang figure ni Alvin ay kumislap at nawala sa kanilang mga mata. Talagang nagtataglay ng lakas ang gayong kabataang lalaki para patayin ang Patriarch at ang iba pa. Sino nga ba siya? Tiyak na miyembro siya ng mga dakilang kapangyarihan na iyon. Nagtataka ako kung paano siya nasaktan ng Patriarch at ng iba pa. Sa kabutihang palad, wala siyang intensyon na gumawa ng hakbang laban sa ating Brooks Clan. Kung hindi, tiyak na malipol ang ating Brooks Clan. Ang mga disipulo ng Brooks Clan ay masiglang nag-usap, at marami sa kanila ang nakadama ng bahagyang takot sa kanilang mga puso. Nadama nilang maswerte sila na nakatakas sila sa kalamidad na ito. Umalis si Alvin sa Brooks Clan at umalis sa Abundant City. Para sa kanya, ang insidenteng naganap sa Abundant City ay isang maliit na bagay lamang na hindi dapat banggitin. Hindi nagtagal ay itinapon niya ito sa likod ng kanyang ulo. Ang Milky Way City ay ang pinakamaunlad na lungsod ng kalakalan sa Dark Cloud Dynasty, at ito rin ang huling hantungan ni Alvin nang dumating siya sa Dark Cloud Dynasty. Limitado ang oras ko, at hindi ako makakapunta sa Dark Cloud Dynasty's capital.
Kung hindi ko mahanap ang Ageless Root sa Dark Cloud Dynasty's Milky Way City at ang Darkstone Empire's Flourishing Summer City, maaari na lang akong maghintay kapag sumulong ako sa Darkstone Empire at tumungo sa Dark Cloud Dynasty's capital para magpatuloy sa paghahanap. Nagtungo si Alvin hanggang sa lungsod ng Milky Way ayon sa mapa na hawak niya. Habang nasa daan, nakahanap siya ng kagubatan na may napakaraming demonyong hayop para paamuin ang isang ikapitong antas ng Void Prying Stage na lumilipad na hayop gamit ang kanyang kaluluwang kasanayan upang dalhin siya. Bagamat ang bilis ng demonyong hayop na ito ay mas mabagal sa maliit na gintong daga, hindi ito gaanong mababa. Pinakalma ni Alvin ang kanyang puso at nilinang habang nakakross ang paa sa likod ng demonyong hayop. Sa kanyang paglilinang, nakalimutan ni Alvin ang oras, at nagising lamang siya mula sa kanyang paglilinang nang gisingin siya ng demonyong hayop. Medyo malayo pa ako sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Sa kasalukuyan, lumipas ang isa pang 2 buwan, ang kultibasyon ni Alvin ay nakakuha ng mabilis na pag-unlad at papalapit na sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Yan ang Milky Way City. Umupo si Alvin sa likod ng demonyong hayop at dinala pababa, at isang lungsod ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang lungsod na ito ay talagang ang pinakamalaking lungsod na nakita ni Alvin sa mundong ito. Sa mga tuntunin ng lugar na inookupahan nito, maging ang Imperial City ng Darkstone Empire at Flourishing Summer City na pinagsama-sama ay hindi kahit kalahati ng laki ng lungsod na ito. Pagkatapos niyang lumapit sa lungsod, nakita ni Alvin ang maraming matulin na figure na lumilipad mula sa itaas sa himpapawid o dumaraan sa lupa, at walang tigil silang bumubulusok sa Milky Way City sa kanyang harapan. Mayroong parehong mga martial artist ng tao at mga demonyong hayop sa mga figure na ito. Ang huli ay pawang sinakyan ng mga taong martial artist. Dahan daw ang tumayo si Alvin, at tumayo siya sa ibabaw ng demonyong hayop habang hinahayaan itong dalhin siya sa lungsod. Sa Milky Way City, ang mga tao na kapansin-pansin tulad ni Alvin ay masyadong hindi mabilang para mabilang. Kaya ang pagdating ni Alvin ay hindi nakakuha ng atensyon ng iba. Hanapin ko muna ang Treasure Gathering Pavilion para maglabas ng gawain. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kasunod nito, bumaba siya mula sa langit at pinatigil ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumaan, at pagkatapos ay magalang siyang nagtanong. Kuya, pwede bang magtanong? Huwag mo akong pakialaman, may importante akong aasikasuhin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naiinip na nagsalita. Kuya, gusto kong itanong kung saan ang Treasure Gathering Pavilion. Umiling si Alvin at ngumiti, at isang gold bill na may 10,000 denominasyon ang lumabas sa kanyang kamay. Maglakad sa unahan, pagkatapos ay lumiko sa kanan pagdating mo sa dulo, at naroon ang Treasure Gathering Pavilion. Isang napakalaking pagbabago ang naganap sa ugali ng nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang matanggap ang gintong kwenta, at pagkatapos ay umalis siya. Talagang makatotohanan siya. Umiling si Alvin at muling umakyat sa langit upang tumayo sa likuran ng demonyong hayop bago ito hinimok na tumungo. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa dulo ng kalsada. Pagkatapos niyang lumiko sa kanan, nakita ni Alvin ang malaking plaque na may mga gintong salita sa malayong standalone na gusali. Treasure Gathering Pavilion. Kararating lang ni Alvin sa pintuan ng Treasure Gathering Pavilion nang lumipat ang isang attendant para batiin siya. Guest, pasok ka sa loob. Magalang na binati ng isa sa mga attendant si Alvin sa pavilion. Habang nasa daan, tinanong ng attendant si Alvin tungkol sa dahilan ng kanyang pagdating. Nang malaman niyang nagpunta rito si Alvin para mag-alok ng reward para sa isang gawain, hindi siya nang ahas na magsinungaling at dinala si Alvin sa ikatlong palapag. Guest, pwede ko bang malaman kung ano ang gusto mong ibigay na reward? At ano ang gagamitin mong reward? Ang matandang lalaki sa likod ng counter ay tumingin kay Alvin na walang ekspresyon ang mukha. Ageless Root. Matapos ilarawan ni Alvin ang mga katangian ng Ageless Root tulad ng ginawa niya sa Flourishing Summer City, espesyal siyang gumuhit ng larawan ng Ageless Root. Kasunod nito, binawi ni Alvin ang isang grade 4 na Spirit Sword at ipinasa ito sa matanda.
Ang matanda ay tila naghihinala habang hawak niya ang Grade 4 Spirit Sword sa kanyang kamay. Whoosh! Kasabay ng origin energy na bumubulusok mula sa kamay ng matanda, sa tabi ng dalawang sinaunang dragon silhouette sa kalangitan sa itaas niya, isa pang sinaunang may sungay na dragon at 2,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Unang antas ng Void Initiation Stage. Bahagyang nagulat si Alvin. Pagpasok niya, hindi niya ginamit ang kanyang espiritual na lakas para makita ang cultivation ng matanda. Ngayon, nabigla siya nang makita niyang nagsiwalat ang matanda ng isang cultivation sa unang antas ng Void Initiation Stage. Gaya ng inaasahan sa Treasure Gathering Pavilion sa pinakamayabong na lungsod ng Dark Cloud Dynasty. Ang isang matandang lalaki na tanging in charge sa pagpaparehistro sa likod ng counter ay isang pag-iral sa Void Initiation Stage. Nagulat si Alvin, ngunit mas nagulat ang matanda kaysa sa kanya. Isang amplification ng 60%. Baka sa matigas na mukha ng matanda ang gulat na ekspresyon, at kumikislap ang maliwanag na mga ilaw sa kanyang maputik na mga mata. Tumingin ang matanda at bahagyang tumango si Alvin. Senior, irehistro mo ito para sa akin. Tumango ang matanda at medyo mapurol na nagsalita. Maaaring iwaksi ng Grade 4 Spirit Weapon ang administration fee. Makalipas ang 3 buwan, kahit na mahanap ang bagay na kailangan mo, maaari kang umasa sa kalahati ng jade ornament na ito upang ipagpalit ang iyong spirit weapon. Nang matapos siyang magsalita, ipinasa ng matanda ang kalahati ng isang jade ornament kay Alvin. Ang mga patakaran dito ay eksaktong pareho sa Treasure Gathering Pavilion sa umuunlad na Summer City ng Darkstone Empire. Isang Grade 4 Spirit Sword na nagbibigay ng amplification na 60%. Ang attendant na nagdala kay Alvin ay ganap na natigilan sa lugar, at siya ay nakaramdam ng matinding takot. Ayon sa kanyang kaalaman, tila walang kahit isang Grade 4 na weapons craftsman sa Dark Cloud Dynasty na nakapagpino ng isang Grade 4 na Spirit Sword na may 60% amplification. Dahil dito, ang halaga ng Grade 4 Spirit Sword na ito ay madaling maisip. Salamat, Senior. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango sa matanda, at pagkatapos ay hinimok niya ang demonyong hayop at umalis. Isang Grade 4 Spirit Weapon na nagbibigay ng 60% amplification. Hindi kaya kamag-anak niya ang taong iyon. Teka. Kahit na ang taong iyon ay naubos ng panghabang buhay na pagsisikap at nagawa lamang nitong pinuhin ang dalawang Grade 4 na Spirit Weapon na may 59% amplification, ngunit wala sa mga ito ang Grade 4 na Spirit Weapon na may 60% amplification. Ang kaisipang kakalabas lang sa puso ng matanda ay nabasag ng kanyang sarili. Sa kanyang mga mata, ang violet na figure na lumipat sa malayo ay mas misteryoso. Ikaw, dali-dali mong dalhin ang larawang ito sa main hall sa unang palapag at idikit ito sa bulletin board. Pagkatapos, ipahayag na kahit sino man ito, hanggat nakakagawa sila ng panggamot na material sa larawan, makakakuha sila ng Grade 4 Spirit Sword na nagbibigay ng 60% amplification. Tumingin ang matanda sa attendant at seryosong nagsalita. Oo. Umalis ang attendant pagkatapos sumagot. Umalis na rin ang matanda sa counter, at tumungo siya sa hagdan na patungo sa mas matataas na palapag. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa harap ng isang silid sa ika-5 palapag. Pavilion Master. Nakatayo sa labas ang matanda habang nakayuko. Ang Treasure Gathering Pavilion ay isang negosyo sa ilalim ng isang mabigat na kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty. Ipinamahagi ito sa buong Dark Cloud Dynasty. Kahit na ito ay ang iba't ibang empire sa ilalim ng Dark Cloud Dynasty, lahat sila ay may mga sangay ng Treasure Gathering Pavilion. Ang bawat branch pavilion ay may Pavilion Master, at ang Milky Way City ay walang exception. Hindi lang iyon, dahil ang Milky Way City ay ang pinakamaunlad na lungsod ng kalakalan sa Dark Cloud Dynasty, ang Pavilion Master ng sangay ng Milky Way City ay isang eksperto na may nakakagulat na lakas, at walang nakakaalam kung gaano kalakas ang Pavilion Master na ito. Gayunpaman, kahit na mayroong maraming kayamanan ang sangay ng Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City, bihira ang sinumang nang ahas na maghanap ng gulo dito, at makikita rito ang puwersang nagpapapigil ng Pavilion Master.
Pasok! Sa loob ng silid, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Kasabay ng pagpasok ng matanda, lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa larangan ng paningin ng matanda, at nakatalikod siya sa matanda. May kailangan ka ba? Lumingon ang middle-aged na parang kidlat ang tingin at tinitigan ang matanda habang nagtatanong. Pavilion Master, tingnan mo ito. Bagamat sa hitsura lamang, sapat na ang matanda upang maging ama ng nasa katanghaliang gulang, nang kaharap niya ang nasa katanghaliang gulang, sa halip ay magalang at hindi nang ahas na maging walang galang kahit kaunti. Habang nagsasalita siya, may lumitaw na espada sa kanyang kamay, isang espiritong espada. Ito ba? Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, at tila hindi na siya nakagalaw pa, ngunit ang espiritong espada na nasa kamay ng matanda ay agad na lumipad palabas upang matatag na bumaba sa kanyang kamay. Para lang itong kinaladkad ng walang hugis na puwersa. Kung narito si Alvin at nakita ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Dahil, ang ginamit ngayon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang kakayahang kumuha ng isang bagay mula sa malayo. Ang pagkuha ng isang bagay mula sa malayo ay tila simple, ngunit ito ay talagang napakahirap. Kung ito ay hindi isang martial artist na may isang mabigat na lakas, ito ay lubos na imposibleng makamit ito. Ngunit nang harapin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kinuha ang espiritong espada mula sa kanyang kamay mula sa malayo, ang matanda ay tila hindi nabigla kahit kaunti, at para bang nakasanayan na niya ito. Bumaba ang tingin ng nasa katanghaliang lalaki sa espiritong espada sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Napakalalim na pamamaraan ng pagpipino ng mga armas. Ang grade 4 na spirit sword na ito ay hindi bababa sa nakakapagpataas ng lakas ng 59%. Hindi kaya ito ay isang obra maestra ng matandang iyon. Nang matapos siyang magsalita ay bumulong ang medyo may edad na. Ang matandang lalaki na magalang na nakatayo sa gilid ay hindi nagulat na nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kung gaano pambihira ang espiritong espada sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Dahil, alam niya na ang Pavilion Master ay isang grade 4 na weapons craftsman. At isa siya sa 5 grade 4 na weapons craftsman na kilala sa Dark Cloud Dynasty. Maghintay. Hindi nagtagal, umiling at bumulong ang middle-aged na lalaki. Nakita ko na ang parehong pinakamataas na grade 4 na spirit weapons, na pinino ng matandang iyon, at walang spirit sword sa kanila. Hindi kaya ito ang kanyang kamakailang trabaho. Nang matapos ang kanyang pagungol, tumingin ang nasa katanghaliang lalaki sa matanda at nagtanong sa mahinang boses. Sino ang naglagay ng espadang ito sa ating treasure gathering pavilion? Ito ay isang binata. Magalang na sabi ng matanda. Ito ang gantimpala para sa gawaing ibinigay niya. Hanggat ang isang tao ay makakahanap ng bagay na kailangan niya, ibibigay niya ang grade 4 na spirit sword sa taong iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.